Mainit pa rin usapin kung nagka-quorum nga ba sa Senado kahapon ng mahalal na acting Senate President si Senator Win Gatchalian. Ang legal na basihan ng nagpakilalang bagong mayorya, isang desisyon ng Korte Suprema noong 1949. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Ed Lingaw. Bok, maaari mo bang idetalye itong SC decision na pinangahawakan ng Gatchalian Block? Okay, Jiggy, baseline muna tayo para malinaw. Ang quorum kasi ito yung minimum na bilang ng mga tao para umandar ng isang proseso, maging ito ay sa Senado o sa Mahjong. So, sa Senado for example, meron kang 24 senatorial seats, 24 ayon sa konstitusyon. Ang tanong dito, ano ba ang quorum para gumalaw ang proseso? For example, para pumoto o para ma-aproban ang isang motion sa Senado. Ang kailangan ba ay 50% ng kabuuang 24 plus 1, ibig sabihin majority, or 50% plus 1 noong mga pwedeng bumoto. Naitatanong yan dahil, for example nga, ito yung bilang nung bagong magkaroon ng, tawag natin kudeta, ang Gatchalian Block, 11, ang Cayetano Block ay 13. Pero, unang-una, si Bato de la Rosa ay nagtatago. Si Jinggoy Estrada ay nasa kulungan. So 11-11 na ngayon. Tapos biglang si Chis Escudero ay lumipat doon sa kabila. So ngayon, meron kang 12-10. Ang tanong ng iba, so ano yung quorum? Ang quorum ba ay 12 o 13? Kasi kung 24 ang bibilangin mo, 13 dapat yung 50% plus 1. Kung hindi mo bibilangin itong dalawa, ito yung lalamang. 12 versus 10. So ito magmumukhang quorum. Ngayon, itong Abilino versus Cuenco of 1949, tagal-tagal na. Ang pinagmulan niyan, itong si Senate President Jose Abilino na nag-walkout kasama yung mga 10 kapwa-senador nung siya'y binabatikos. At habang siya'y nag-walkout, yung natitirang 12 senador nagdeklara ng quorum at pinatalsik si Abilino at inupo si Mariano Cuenco. Kinestyon yan ni Abilino sa isang co-warranto at sabi ni Abilino, hindi pwede yan, hindi legal yan, hindi yan quorum. Dahil ang quorum ayon sa kanya ay dapat 13 dahil nga 24 senators. Pero ang sabi ng Korte Suprema sa desisyon yun noong 1949, ang quorum ay nakabase doon sa yung mga bilang ng mga senador na maaring bumoto o hindi incapacitated. Ang sabi nga ni Justice Jose Feria, the intention of the framers of the Constitution is to base the quorum not in the number, not in the fixed number, but in the actual number of those not incapacitated to discharge their duties. So kung pagbabasihan mo yun, out itong dalawang ito, at ito nga ay maaring tawaging quorum. So kung doon lang, mukhang ito ang lumalamang ngayon bilang isang quorum. Jiggy. At Bok, dahil nga dito sa Abilino versus Cuenco, tama bang sabihin na pwede bang mapatalsik ng Gatchalian Block Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President? Medyo qualified yung sagot yan kasi unang-una yung Supreme Court noong 1949 ayaw niyang makialam doon sa pagdedesisyon kung sino ang bossing sa Senado. Sabi niya, that is beyond our jurisdiction. That is a political question. So mulat sa pool, sabi ng Korte Suprema, hindi kami makikialam kung sinong inyong ihahalal na Pangulo o Senate President ng Upper Chamber. However, ang sabi rin ng Korte Suprema, kung pagbabasihan mo lamang ang bilangan doon sa quorum, kung sino ang may quorum, maaari niyang gawin ang gusto niyang gawin. Maaari siya magdesisyon, maaari siya magpasa ng mga motion, at maaaring baguhin yung setup ng Senado. So in that sense, indirectly, sinang-ayunan ng Korte Suprema ang ginawa ng quorum na kanyang nirecognize noong 1949 doon sa kampo ni Mariano Cuenco. So yun, medyo hindi ganun kasigurado kung pwedeng direktang makialam ang Korte Suprema kasi nga hindi siya nakialam noon. Pero sinang-ayunan niya noon na ang merong may quorum ay maaring gumalaw. Parang ang sinasabi niya, ang maliwanag doon, parang sinasabi niya yung physically present na pwedeng bumoto, yun yung magiging basehan ng quorum. Pero sa pagkakataong ito, anong pwedeng gawin ni Senator Cayetano? Gayong 12 lamang yung Gatchalian Block physically.
Well, ang sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, matagal siya sa Senado at matagal din siya sa Executive. Ang sabi niya, ang recourse na maaaring gawin ni Alan Peter Cayetano ay magpunta sa Korte Suprema. Yun nga lang, binanggit ni Drilon na in the past, sabi nga natin sa Abilino versus Cuenco, ayaw masyado makialam ng Korte Suprema sa tawag niya mga political issues. Dahil co-equal branch yung Senado at hanggat maaari, hindi dapat nakikialam ang ibang co-equal branch dun sa kanyang internal politics. Gayunpaman, sabi ni Drilon, kung walang ibang recourse, maaari niyang subukan yung Supreme Court at baka magbagong isip o baka this time siya'y makialam na sa panahong ito. Anyway, ito po yung interview kay dating Senate President Franklin Drilon. Ang pakiusap ko na lang sa aking dating kasamaan, pag-isipan naman natin ang bayan. Pag-isipan naman natin ang public interest. Dahilan sa ito'y puro politika ang nangyayari. Puro politika dahilan po sa halalan sa 2028 dahil po sa impeachment trial na gaganapin next week. Bakit po? Ang Vice President Sara Duterte ang nagsabi, ako po'y tatakbo. Yan muna, Jiggy. Maraming salamat, Bok Ed Lingao, live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.